What's up mga tol? Kumusta kayo? So ngayon magbibigay tayo ng update regarding sa credit score dito sa Mobile Legends. So yung last video natin mga tol, binigay natin at pinaliwanag natin yung bawat detalye about sa credit score. So dito mga tol, updated na ito mga tol. Nung chinek ko siya mga tol, medyo madami ng bago at updated dito sa credit score system ng Mobile Legends. So isa-isahin natin ulit ito mga tol para masagot yung mga katanungan nyo about sa credit score system ng Mobile Legends. So, nung chinek ko ito mga tol, ang unang pagbabago nakita ko dito is yung daily credit score restoration. Last video ko mga tol, nabanggit ko sa inyo na ang credit score restoration is 0 out of 3 mga tol. So, ibig sabihin, 3 beses ka lang makaka-consume ng credit score sa isang araw. So, daily yan mga tol, nagre-reset yan. So, ito yung bago mga tol, in-update nila, ang daily credit score restoration na ngayon is 0 out of 6. So, ibig sabihin mga tol, 6 na points ang mako-consume mo sa isang araw. And again mga tol, nagre-reset yan everyday. So, ngayon mga tol, pasukin natin yung bagong guide ng credit score system dito sa Mobile Legends. So, dito mga tol, papaliwanag natin tab per tab mga tol para maintindihan yung maayos sa abot ng aking makakaya. So, hanggang ngayon mga tol, ang credit score guide natin, yung initial credit score talaga natin is 100% by default yung mga yan. Dito naman tayo sa score deductions mga tol. So dito sa mga tol, ito yung mga dahilan kung bakit kayo nababawasan ng credit score. So ang una dito mga tol, ito yung madalas mangyari talaga sa mga game, AFK, passive play, intentional bleeding. So kapag ginawa nyo yung mga tol, mababawasan kayo ng 5 points sa credit score nyo. So take note mga tol ha, na yung deduction, mag-i-increase yan between 8 to 10 points depende sa ginawa mong violation or multiple violations na yung ginawa mo mga tol. So, ibig sabihin, kapag nag-AFK ka ngayon, 5 points yun, di ba? Pag sa second game, ginawa mo siya agad, yun ay passive play ka, na-report ka, o intentional bleeding. So, yun doon natataas yung deduction doon sa credit score mo. So, ingat-ingat mga tol. So, pangalawang dahilan mga tol is kapag hindi natin tinatap yung enter kapag nagma-match point tayo mga tol. Yan, 1 point ka agad yung mga tol. Ganun kabigat. Yung pangatlong dahilan mga tol kung bakit tayo nababawasan ng credit score is kapag na-report tayo ng mga ibang player mga tol, yan, madededuct kayo ng 2 to 3 points. So, every violation na ginagawa nyo sa game. And again mga tol, take note, okay, may additional deduction yung mga tol between 3 to 7 points if the violation is reported by multiple players. So, pag ni-report ka ng 5, alam mo na tol, ubos ang credit score mo nun. So, ingat-ingat kayo mga tol, di ba? Okay, so dito naman tayo kung paano mapapataas ang credit score nyo everyday. So, hindi pa din nawawala dito mga tol. Kapag nag-logging ka, makakuha ka ng 1 point. So, kapag ang credit score nyo is mababa sa 100 mga tol, makakuha kayo ng 1 points every time na nag-logging kayo. So, pangalawang way mga tol para makagain kayo ng points is every match point na completed. So, dapat hindi nag-concede mga tol ha yung game kasi wala kayong makukuha ang credit score kapag nag-concede yung game. So, pangatlo naman mga tol, kapag ang credit score nyo is mas mataas sa 100, so every 7 matches na completed mga tol is makakuha kayo ng 1 point na credit score. Okay, so take note din dito mga tol, yung pang-apat kasi wala kayong makakuhang credit score kapag nag-versus AI mode kayo, tapos ang credit score nyo is between 70 to 100 points mga tol. So, ibig sabihin, makakuha ka lang ng credit score sa versus AI mode kapag 69 pababa yung credit score mo. So, yung pong 5 mga tol is about dun sa violation rate. So, kung saan nyo makikita yung violation rate ng mga tol, ay balik lang kayo dito mismo, makikita nyo sa baba ng daily credit score restoration is violation rate. So, ngayon may 2% akong violation rate. So, i-discuss natin yan. So, yan. So, sa number 5, sabi dito, the system will calculate your violation rate according to your last 100 ranked matches played. The higher your violation rate is, the less the points you can get per day. Okay. So, isa-isayin natin mga tol. So, kapag ang violation rate mo is 1% or lower, makakakuha ka ng 12 points per day. And then, kapag ang violation rate mo naman is 3% or lower, you can get up to 6 points per day. And then, kapag ang violation rate mo is 4%, okay, or lower, you can get up to 3 points per day na lang. So, ganun siya kahirap mga tol. So, nakita nyo kanina mga tol, yung violation rate natin is 2%. So, papasok tayo dyan tol sa pangalawa, yung under 3% or lower. So, makakuha na lang ako ng 6 points per day.
Kasi 2% na yung violation rate ko. Again mga tol, kung may mga katanungan kayo, i-comment nyo lang dito para maliwanagan kayo. And huwag nyo kakalimutan na i-follow tong TikTok account natin. See you!